yung sinasabi ni Franklin Drilon tungkol sa nangyayari ngayon sa Senado. So pahayag ito ni ex-Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, ang tungkulin ng senador ay maging tagapagtanggol ng batas, hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Okay. Wala siyang wala siyang pinangalan ng senador. Kailang sino ba ang pinapatamaan niya, senador, na ang persepsyon ng nakakaraming taong bayan tagapagtanggol na ng Pangulo? Sino ba yon? Si Senator Amy, sabi niya, hindi ako abogado ng Pangulo. Hindi man diretsang sinasabi, kailang ang lumalabas ngayon, opinion ko lang ito based sa perception na sa social media, si Senator Lacson parang lumalabas na spokesperson ng palasyo. Lumalabas na tagapagtanggol siya ng Pangulo. Bakit? Again, perception lang ito, opinion ko lang. Opinion din sa mga nababasa ko sa social media. Yung aligasyon ni Saldico na di umano ang Pangulo nag-order, nag-utos na magsingit si Saldico ng 100 billion sa 2025 budget. At sinunod naman ni Saldico. Dahil na-clear niya kay Martin Romualdez, sabi ni Romualdez, kung anong gusto ng presidente, matutupad. Di ginawa niya. So, nung sumabog ang payag ni Saldico, nilabas niya yung resibo. Mga detalyadong budget insertion sa 2025 amounting to 100 billion. Nung pinag-aralan ni Senator Lacson, inacknowledge niya na totoo nga may budget insertion na 100 billion. Ang nakakapagtaka, nadismaya ako, yung sinabi niya, kailang walang natanggap ang Pangulong Marcos Jr. na kickback. Ayun. Nag-conclude siya kagad, nag-iimbestagya pa lang Kaya dahil sa mga ganong statements ni Senator Lacson, nagkakaroon tulogo ng perception na tagapagtanggol siya ng Pangulo. Kaya ngayon, ang mga tao, hindi naman lahat, kailang sa tingin ko lang, mas marami, nawawalan na ng tiwala sa Blue Ribbon Committee hearing na ginagawa niya. Kaninang umaga nga, may post ng isang retired PMA General. Kakilala ko, si General Joselito kakilala. Sabi niya, nasaan na yung Lacson na kilala namin na matigas, man of steel? Ano nang nangyari? Ano nang patutunguhan ng kanyang investigasyon sa Blue Ribbon? Sinasabi nitang retired general na maraming mga ebidensya, although walang direct, sabi niya, kailang mga may tinatawag complementary evidence, corroboration, mga kasi low graduate ito. It all points to Romualdez. Bakit sinasabi ni Senator Lacson na walang malakas na ebidensya? Ano ba yan? Nagbibingi-bingihan na, magkatabulag-bulagan na ba? Ayun, ang daming mga retired PMA generals din nga nag-comment sa post ng na wala na talaga si Lacson, na iiba na ang landas. Ganon yung nabasa ko kanina. So, salamat Senator ex-Senator Franklin Drilon sa iyong paalala na ang trabaho ng senador ay tagapagtanggol ng batas, hindi yung tagapagtanggol ng Pangulo. Kasi sa nakikita ko lang, bilib na bilib si Senator Lacson sa Pangulo. May post na nabasa ko, sabi niya na mabait talaga ang Pangulo.
Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Mabait ang Pangulo, kaya lang inaabuso siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ganon. So, ang tingin ni Senator Lacson, walang kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Kaya lang, dahil sa sobrang bait niya, naiisan siya, naluloko. Kaya nga, suggestion ni Senator Lacson, dapat ang Pangulo magkaroon siya ng anong tawag niya doon? Bastonero. Para may kinakatakutan. Kasi nga, sobrang mabait ang Pangulo. O sino ang maging bastonero? Sabi ng Tikler, hindi na daw kailangan ni Pangulong Marcos ang bastonero. Ang bastonero, si Claire Castro. Kasi, dapat katakutan ka kung leader ka. Dalawa yung leader na yan Dapat, on one side ka, katakutan ka. On the other side, mamahalin ka, respetuhin ka, ganon. Ang leadership. Sa katulad ni Tatay Digong, nagmumura, talagang kamay na bakal sa mga adiktos, binidiktos, sa mga kriminal, sa mga masasamang tao. Kaya lang sa mga ordinaryong mamamayan, mabait siya. Kaya yung leadership ni Tatay Digong, balanse, may tigas at may lambot. Ang Pangulo, may tigas ba siya? Kaya kailangan niya ng bastonero. Wala man. Di man sinunod yung ano. Kaya nangyayari, sa ipagpalagay natin, wala siyang kinalaman sa anomalya. Kaya lang, niloloko siya ng kanyang mga tauhan. Mga, I don't know, yung mga, di ba, biglang inalis o nag-resign ba? Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman, mga Yusek, DPWH Secretary Bunuan. Madali siyang maniwala Ni-report, sir, mayroon tayong 5,500 flood control project na natapos na. Ganun ba? Sige, ipagmayabang natin yan sa SONA. Yun, pinagmayabang niya. Nung napak-check siya ng kalikasan, bumaliktad siya. Mahiya naman kayo! Wala na. Someone might say, he is saving the diplomatic relations between the two countries after officials of the national government brought us very close to something else. I'd say that a pretty close assessment. Okay. Isinare na Atty. Trixie ang post ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Sabi look, Mayor Sebastian Duterte welcomes His Excellency Jing Zuan, Q1. I don't know how to pronounce. Q-U-A-N, Q1. His Excellency Jing Q1, Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines on Monday, January 26 in Davao City. Ambassador Juan is in Davao City for a 2-day visit to strengthen bilateral relations and local level cooperation. Ayan may pictures silang dalawa. Wow! This is good news. Dahil ang nangyayari sa national po, wala patapangan, pataasan ng ihi, nang dahil sa isang Commodore Tariela na to me, pananaw ko lang ito, hindi niya iginalang, hindi niya inirespeto, ginawa niyang katatawanan ang presidente ng China. Nagturo siya o nagpresent siya sa mga estudyante sa isang university sa Manila. Ang pinakita niyang litrato o image ng Chinese president, meme, yung katatawanan, dinistort ang mukha, basta naging cartoon. And to me, that's disrespectful. Well, kanya-kanyang pananaw. Sabi ni Commodore Tariela, wala siyang ganong, I don't know, wala daw siya ganong intention, hindi niya pinangalanan, whatsoever. Kaya nagreklamo ang Chinese Embassy, kaya nagpro-protesta sila. At yun na,
bangayan na. Kasi ang mga senador, nakisawsaw na rin. 3 senador yan. Nauna si Senator Risa Ontiveros. Sinundan ni Senator, sino to? Kiko Pangilinan, ang pinaka-latest. Itong Senator Erwin Tulfo na sabi, lumayas kayo sa Pilipinas kung hindi nyo gusto ang style namin ng demokrasya, yung free speech ko no ba? Kasi yung ginawa ni Commodore Tariela, that's part of free speech daw. So okay lang sa kanila. But to me, it's not. Hindi maganda ang dating sa akin. Kaya may nag-message sa akin na kaibigan ko, nasa US, sabi niya, itong mga senador natin, puros lang salita, kaya ba nilang pakainin ang pamilya ng mga OFWs natin sa China kung sakaling rumesbak ang China? Ganon ang message sa akin ng aking kaibigan sa US. Ganon din ang komento ni Jason sa mga more or less 500,000 OFWs in Hong Kong, Macau, mainland China, baka maapektuhan ang kalagayan nila, kabuhayan kung rumisbak ang China. Sana naman huwag. So, sa gitna ng friksyon sa national, wow, nakakatuwa. At mayroong isang syudad, mayroong isang city mayor na lalong pinagtitibay ang pagkakaibigan. Hindi ako pabor sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Atin talaga yan. Huwag nating pabor. Kaya lang, yung West Philippine Sea is just a part of our relationship. It does not define the whole relationship with China. Number 1 trading partner natin ang China. Kung awayin mo ng awayin ng China dahil sa West Philippine Sea, paano kung i-cut off ng China yung trade, i-zero trade nila? No more trading between Philippines and China. Sila, superpower sila Kaya nila tayong pangangailangan nila sa atin, pwede nilang kunin sa ibang bansa. Tayo, nanghihingalo pa tayo. So, hindi natin kayang awayin ng China ng ganyan na lang dahil lang sa West Philippine Sea. Dapat diplomasya, yung style digong, gusto ko yung style digong. Hindi naman niya it-surrender yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Kailang nakipagkaibigan. Tingnan nyo, dahil sa pakikipagkaibigan niya, ni Tatay Digong hanggang ngayon, minimintin yung pakikipagkaibigan. Kahit inaaway ng national leaders natin, ang China, ang Chinese ambassador, okay ang tingin niya sa Davao, binisita niya. Di ba ang ganda? Anyway, wais naman ang Chinese Kikita nila, it's more than 2 years nila baka magbago ang presidente. Alam nila na pinakamalakas na kandidato si Sara Duterte. Baka pwedeng, sige na lang, pabayaan mo na lang yan si Tariela, pabayaan mo na lang yung Risa Tulfo. Dito na tayo mag-invest sa mga Duterte dahil silang susunod na presidente. Di ba? Sana ganyan lang. Isa pa, yung tourism. Napakababa ang tourism, foreign tourist arrival natin. Kaya maganda yung ginawa ng Department of Foreign Affairs natin. Nag-offer sila ng visa-free entry ng Chinese nationals. 14 days. Maganda yun. Para mas maraming mahikayat na Chinese tourist. Kagaya ng 2019. Dahil sa magandang policy ng Tatay Digong natin sa China, 1.7 million ang dumating na Chinese tourists sa Pilipinas. Ang dami. That's the biggest. Ngayon, hindi pa ata umabot ng 200,000
hinihikayat natin na magbisita ang mga Chinese nationals, tapos binabastos mo, inaaway mo, ginawa mong katatawan ng presidente. Will that attract tourists? I don't know. To me, it's not.